And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Mga barko ng bansang China sa WPS mga kapatid nagsipulasan matapos ang isinagawang trilateral drill ng ating bansa kasama ang bansang Amerika at bansang France. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga kapatid? No? Baka tama nga po yung hinala ko mga kababayan na hanggang pandadarag lang itong bansang China. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin to mga kapatid. No Chinese vessel was monitored during the joint exercise of the Philippines, France, and the United States in the West Philippine Sea as part of the Balikatan War Games. Ngayon mga babayan, ano kayang ibig sabihin nito mga kapatid, Noong nakaraan mga kapatid, may pasabi-sabi pa itong bansang China, na dahil doon sa ginawa ng bansang Amerika nga mga kapatid, na naglapag sila dito ng kanilang missile system, tuluyan na di umanong imimilitarize ng bansang China itong WPS. 'Di ba? Pero ngayon mga kababayan, matapos itong trilateral exercise na isinagawa ng ating bansa kasama ang Amerika at France sa ilalim ng Balikatan exercise mga kapatid. Bakit biglang nagsibahag ang buntot nitong bansang China? 'Di ba? Pero umabot sila diyan na mahigit 100 nung nakaraang araw lang mga kababayan. Pero noong napansin na nila, napapasok na itong bansang Pilipinas kasama ang Amerika at France dyan sa WPS mga kababayan, bigla naman silang nagsipulasan mga kapatid. 'Di ba? Sa madaling sabi mga kababayan, itong bansang China, hanggang forma lang talaga mga kapatid. No, puro lang kwento, wala namang kwenta. Tuloy natin to. Balikatan Information Bureau Chief Lieutenant Colonel John Paul Salgado says that the entire maritime fleet of the three countries joining the exercises are sailing smoothly. Sabi dito mga kapatid, so far we have not monitored any presence. They are sailing smoothly. 'Di ba? Naku po mga kababayan, hanggang kwento lang talaga itong bansang China mga kapatid. 'Di ba? Alam nyo, hindi naman sa pinoprovoke natin ang bansang China mga kababayan. Kasi nga, 'di ba? Kung seryoso sila sa kanilang claims diyan sa WPS mga kapatid, tulad natin, 'di ba? Kung seryoso talaga sila sa kanilang claims diyan sa WPS, bakit nawala sila noong nalaman nila na papasok diyan ang bansang Pilipinas kasama ang Amerika at France? Di ba nga mga kababayan, itong bansang China, pinagpipilitan nila at pinagmamalaki pa nila mga kapatid na yung WPS na yan ay sakop pa di umano ng kanilang soberanya. Pero bakit ganito ang nangyari mga kababayan? 'Di ba? Kung matatandaan nyo rin mga kapatid, noong nakaraang mga linggo, kasi 2 weeks na yata ang lumipas mga kababayan, nagsagawa din tayo dyan ng tinatawag nating anti-submarine drills kasama ang bansang Amerika. Itong bansang China, nag-announce din na magsasagawa din ng kanilang air and water drills daw, ewan ko, nakalimutan ko anong tawag nila dun air and water maritime drills, para sagot doon sa idiniklarang maritime exercise ng bansang Amerika kasama ang Pilipinas, Japan at Australia. Pero ang totoong nangyari doon mga kababayan, wala man lang presensya ng bansang China na nakita ang ating mga sandatahang lakas. Meron lang nakita doon sa radar nila na meron di umanong dalawang Chinese vessel na nasa malayo, kumbaga hindi nakikita ng mga kapatid, hindi nakikita ng mata ng mga kababayan natin na sumali diyan sa anti-submarine drills diyan sa may WPS noong nakaraang mga linggo, 'di ba? So ngayon mga kababayan, bago itong
maritime drills na ginawa ng Pilipinas kasama ang Amerika at tawag dito France, ang dami din nila dyan noong nakaraan, mga kapatid. 'Di ba? Kung matatandaan nyo rin, mga kababayan, noong nakaraan na nagkaroon ng trilateral meeting si BBM at itong Japan at Amerika doon sa US, itong bansang China, mga kapatid, pinalibutan din nila yung Pag-asa Islands. 'Di ba? Mayroon pa ngang nagtanong noon noong time na yun kung nasaan na daw itong pangako ng bansang Amerika no na susuportahan tayo noong time na yun. 'Di ba? Itong bansang China, mga kapatid, no? Kumbaga, ang estilo kasi nila, mga kababayan, parang bantay sa lakay lang. No? Yung tipong pandadarag lang talaga, mga kapatid. Tingnan nyo noong nakaraan, mga kababayan, may isinagawang resupply mission itong BIFAR, no? Kasama ating mga mangingisda diyan sa may di ko lang sure kung saan banda yun dito sa may West Philippine Sea, no? Nandoon yung barko ng China, no, nandoon yung kanilang mga Coast Guard, pero wala na yung mga nila, yung mga deadly activities nila na pang-water cannon sa ating mga kababayan. 'Di ba? So ang ibig sabihin nun, mga kapatid, parang bumabahag nga ang buntot nitong bansang China noong malaman nila na nandito sa Pilipinas ang presensya ng bansang Amerika. 'Di ba? So kung gano'n lang din naman, na ayaw din pala nila ng gulo, kasi nga kung tutuusin, mga kababayan, parang pinapakita kasi ng China dito na umiiwas sila sa posibleng gulo, which is good naman, no, at pabor naman para at least, 'di ba, walang mga casualties, no? Bakit kaya hindi na lang nila hayaan sa atin yung WPS na 'yan, no? Bakit hindi na lang sila makipag-usap, no? Sila na mismo ang mag-reach out sa atin na ito, para matigil na tong gulo na to, pag-usapan na lang natin siguro. O ano ba talaga, Mr. President ng Pilipinas, ano ba talaga ang gusto nyong mangyari dyan? No? Kasi nga, ayon sa aming sa amin yan, sakop namin yan. Pero meron naman kayong sinasabi dyan na meron naman kayong sinasabi dyan na na-award na sa inyo yung West Philippine Sea na yan. So ano ba ang pwede natin gawin dyan para magkasundo na lang tayo? 'Di ba? Kasi kung ganito lang din naman, mga kababayan, no? Ganito tayo na kung wala ang presensya ng bansang Amerika kasama yung ating mga kaalyadong bansa, todo-todo itong pang-aabuso ng bansang China sa atin, bakit kaya hindi na lang gumawa ng isang kasunduan, mga kabatid, na pabor sa magkabilaang panig? No, na kung saan walang makukompromiso na mga na soberanya sa parehong bansa, Pilipinas at China. 'Di ba? Kasi kung ganito lang din naman na bantay sa lakay sila, mga kababayan, abay dapat mag-concede na itong bansang China and makipagkasundo na lang sila. Total, malaking bagay din naman sa kanila ang bansa natin, mga kapatid. Kasi nga, kung sakaling ang tuluyan tayong tuluyang makikipagmatigasan itong bansang China, malaki din kasi ang possibility, mga kababayan, na baka tuluyan ng bumulusok pababa yung kanilang ekonomiya, na kung saan baka maging sanhi pa yan ng bankruptcy nila. Kasi nga, kung patay ang ekonomiya mo, mga kapatid, no, paano pa mabubuhay ang iyong mga ang iyong mga nasasakupan diyan, ang iyong mga kababayan diyan? Panigurado yan, pagpatay ang ekonomiya mo, sira-sira talaga, no, ang loob ng iyong bansa. Kasi nga magtataasan lahat, mga bilihin, no, tapos idagdag pa natin yung sistema nila ngayon diyan sa loob ng kanilang bansa, na ang dami talagang mga kababayan nilang mga Chinese ang walang mga trabaho, no, dahil nga ang daming mga factory na nagsasara. 'Di ba? Bakit kaya itong bansang China, mga kapatid, ayaw nilang bumaba sa kanilang ayaw nilang ibaba yung kanilang pride at makipag-ayos na lang sa atin, at hayaan na lang nila tayo diyan sa ating teritoryo na kiniklaim natin, dahil sa atin naman talaga yan. May sapat naman na basihan. Dumaan naman na yan sa due process na tinatawag. Nanalo tayo, 'di ba? Hindi ko alam kung ano ang trip ng bansang China, mga kababayan. 'Di ba? Nabubuhay na lang sila sa pananakot.
ng mga kapitbahay nila. Ang tanong kasi diyan, natatakot kaya ang bansang Pilipinas sa kanila? 'Di ba? Kasi ang posisyon ng bansang China ngayon, mga kapatid, kung titignan natin itong mga nangyayari, ang posisyon ng bansang China tagilid. No, tagilid talaga. Kasi nga kung sakali mang magtapang-tapangan sila diyan at tuluyan nila tayong hamunin sa giyera, malaki ang chance sa mga kababayan na baka mabura sila sa mapa. No? Mabubura talaga sila sa mapa sa dami ng mga kakampi ng bansang Pilipinas. 'Di ba? At isa pa, no, kawawa din ang bansang China, mga kapatid, dahil yung mga accounts nila dito sa iba't ibang bansa na kung saan may mga kwan sila, no? May mga market sila, panigurado niyan, i-freeze 'yan. Oh, sino ang tutulong sa kanila ngayon? 'Di ba? Kasi kung titignan mo mabuti, itong bansang China ngayon, mga kababayan, malaki lang sila, no? Malaking bansa lang sila, pero ampaw na po ang loob niyan. No, kumbaga na unti-unti nang nabubulok, mga kapatid, no? Itong bansang China. Kaya dinadaan na lang nila ngayon sa mga pananakot na lang. Pero in reality, mga kababayan, no, duwag po talaga sila or naduduwag sila. Kasi alam na nila 'yan eh. No, na kung sakali mang mag-engage tayo sa isang giyera, no, panigurado niyan, mahihirapan tayong bumangon. 'Di ba? Kasi once ang isang bansa nakipag-engage sa giyera, mga kapatid, no, panigurado niyan, yung mga resources niya, ubos-ubos talaga 'yan. No, tingnan niyo noong sinubukan nilang takutin itong Vietnam, Malaysia at ano pa ba yung Indonesia, no, sinubukan nilang takutin yan at kasi nag-attempt nga sila diyan, mga babae, no, na agawin yung mga teritoryo ng mga nasabing bansa na yan. Noong pinalagan sila, mga kapatid, hindi rin sila pumalag. Oh. So, kung pagsama-samahin natin tong mga kwento na to, no, yung ginawa nila dito sa Indonesia, tawag nito, Indonesia, Vietnam at Malaysia, kung pagsama-samahin natin yan, pati itong issue natin dito sa WPS, no, at itong mga ginagawa nilang bigla nilang nagsisipulasan tuwing may sinasagawa tayong maritime drills diyan. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, wala talagang kakayahan itong bansang China na makipag-engage sa isang giyera. Kasi kung meron man, mga kapatid, no, noong pinalagan pa lang siya ng mga bansang tulad nito, itong Malaysia, Indonesia at Vietnam, noong time na pinalagan siya, dapat nakipag-engage siya doon. No? Imbis na i-militarize nila yung mga teritoryo ng mga bansa na yun, mga kapatid, sila patuloy yung walang no? Hindi nakasagot doon sa pinaggagawa nitong mga bansa na ito. Inangkin nila yung teritoryo ng mga bansang yan. No? Pero ano sabi ng Indonesia, Malaysia at Vietnam? Sa amin yan. At magdidrill kami ng langis dyan. Ngayon, nagdidrill na sila. Oh, may nangyari bang giyera? Wala. Ang ibig sabihin nun, natakot ang bansang China. So dito, obvious na dito, mga kababayan, kasi second time na itong nangyari dito sa atin, no? Na nagkaroon tayo ng maritime drills dyan ngayon sa WPS kasama ang ating mga kaalyadong bansa. Tapos itong bansang China, biglang nagsisipulasan. No? Sa madaling sabi, mga kapatid, wala talaga silang kakayahan. So kaysa naman na ganito na lang, no, nagtatakutan, no, nagpaparinigan, bakit kaya itong bansang China hindi na lang makipagkasundo sa atin? No? Sa ganun, lahat tayo magiging tahimik. 'Di ba? Hindi yung matapang lang sila pag tayo-tayo lang. Pero pag nandyan yung mga kaalyado nating bansa, bigla silang naduduwag. 'Di ba? Isang kaduwagan kasi ito, mga kapatid. No? Isang kaduwagan itong mga pinagagawa ng bansang China. Ang dami na nilang binitawang salita, mga kababayan. Tapos iba naman yung nangyayari sa aktwal. No? Pag nagka-aktwalan na, wala naman. 'Di ba? Iba yung sinasabi nila, iba din yung action nila tuwing nasa kwa na sila. No? Pagka tinutuon na sila ng mga bansa na nagbibitaw din sa kanila ng ultimatum. Oh.
Tulad dito ngayon, sabi dito, napakalinaw mga babae. So far, we have not monitored any presence. They are sailing smoothly. Ibig sabihin nun, walang ni isa ang natira doon sa mga militia vessels ng bansang China dyan sa WPS noong nagsagawa tayo ng ating maritime exercise dyan kasama itong Amerika at France. Sa madaling sabi, pinull out nila lahat ng kanilang mga militia vessels yan kasama yung kanilang mga Chinese Coast Guard. Ganun lang kasimple yun. Dahil ayaw nilang makipag-engage sa gulo. Which is pabor naman yun sa atin. Kasi tayo, hindi rin naman tayo naghahanap ng gulo eh. No? Kaya lang naman may mga ganito tayong ginagawa, mga kababayan, no? Dahil gusto nating ipaglaban, gustong panindigan ng ating presidente, yung ating teritoryo dyan, na minsan ang napabayaan ng nakaraang administrasyon. Oh. Kung nagawang makipagkasundo ni Xi Jinping dati sa kay former president, bakit kaya hindi siya maghinay-hinay ngayon at kausapin niya si President BBM? Nandiyan naman ang Amerika, no, para maging tagapamagitan, no, sa kahit anumang mga sa kahit anumang mga dialogo. Basta totohanan ng bansang China, whatever na mga bibitawan nilang statement doon, kung sakaling magkakaroon sila ng dialogo. 'Di ba? Ang mahirap lang kasi dito sa bansang China, mga kababayan, bantay sa lakay sila eh. No? Masyado silang padalos-dalos. Tapos pag tinutuhanan pala sila, bumabahag ang buntot. 'Di ba? Tuloy natin. Entire maritime fleet of the three countries joining the exercises are sailing smoothly. Mm. This was despite the recorded surge of Chinese ships in the West Philippine Sea ahead. 'Di ba? Despite doon sa mga balita na bigla silang no? Nagsipuntahan yung kanilang mga militia vessels dyan, yung kanilang iba't ibang klaseng mga barko dyan sa WPS nung nakaraan. Ngayon, nung nagsagawa tayo ng maritime drills natin dyan, trilateral drills dyan, bigla na naman silang nagsipulasan, mga kapatid. Biglang nawala yung daan-daang mga barko nila. Oh. Malinaw na dito eh. Kitang-kita ng mga kababayan eh. No? Itong China kasi, mga kapatid, sa tingin ko lang alam naman nila na dihado sila dito eh. No? At alam din nila, no, na kung sakali mang tuluyan ng bitawan ng bansang Pilipinas, no, itong relasyon ng Pilipinas at China, kasi meron pa rin naman tayong relasyon sa China ngayon. Kaya nga ang daming mga goods na galing China pumapasok sa atin ngayon eh. 'Di ba? May ambassador pa nga sila sa atin eh. No? Kung tutuusin, mga babayan, pwede namang idaan ito sa maganda sanang usapan. Tanggapin na ng China na hindi na tuta ng China ngayon ang Pilipinas, unlike before, no? Na sunod-sunuran sa kanila si former President Duterte. At si President Duterte na mismo ang nagpapakita ng kaduwagan niya dito sa bansang China base doon sa kanyang mga statement na binibitawan. Na ayaw di umano niya mamatayan siya ng military, ano daw laban natin sa bansang China, di ba? Oh. Tanggapin na ng China na hindi na ganun ang presidente ngayon ng Pilipinas. Di ba? Baga piliin na lang niyang isave yung kanilang bansa, no, sa nabubulok nitong kalagayan ngayon. Kaysa naman ipagpatuloy nila yung panghaharas nila dyan. Siguro kung naging mabuti lang itong bansang China, mga kapatid, naging mabuti lang sila sa Pilipinas, baka pagbigyan pa sila na makipag-share dyan sa langis, sa WPS. Di ba? Pero hindi eh. Iba yung pinapakita nila eh. Talunan na nga, ganyan pa, nandadarag pa. Oh. Nakalimutan kasi nila yata, mga babayan, na meron palang Big Brother itong Pilipinas. Oh. Tigilan na nila ang panunulsol nila dito sa loob ng ating bansa. Tigilan na nila yung mga propaganda nila. 'Di ba? 'Yun lang naman eh. Ibalik nila, hayaan nila kung ano yung sa atin. No? Hindi naman tayo
Hindi naman tayo nangingialam sa kanila. O hindi naman tayo nanghihimasok kung ano mang meron sa kanila. Diba? Tinatanggap natin yung kanilang mga produkto. O, in fact, mga kapatid, isa tayo sa pinakamalaking consumers ng mga China products. So ngayon, kung patuloy nilang gaganyanin ang bansang Pilipinas, patuloy nilang dadaragin, ewan ko lang. No? Baka later on yan, bigla silang pagsarahan ng pinto ni BBM dyan. Oh, wala nang China products ang papasok dito. Oh, di ba? Wala nang, wag niyo nang hayaan na may mga China products pa na ibenta dito sa loob ng ating bansa. Oh. The end of you na yan, China. Di ba? The end of you na talaga yan pagka nagkaganon. Kaya ngayon pa lang, no, ayusin nyo na lang yan. No? Makipag-ayos na lang kayo sa amin. Ang problema kasi dito, mataas pride nila eh. Porket malaking bansa sila, ayaw nilang yumuko sa atin. Oh. Kung dito pa nga lang sa Pilipinas, mga kababayan, dehado na sila. How much more pa kaya? No? Na hamunin nila yung ibang bansa na mas adihamak, na mas advanced ang military system ng mga bansang yun. Tulad nilang dito sa bansang Taiwan, no? Napilit nilang sinasakop ngayon. 'Di ba? Kung tutuusin mga kapatid, mas advanced itong bansang Taiwan sa atin. No? Kasi progresibong bansa sila, mayamang bansa din yung Taiwan kahit maliit yan. Di ba? Nagmukha tuloy yung katawa-tawa ang bansang China ngayon, mga kababayan. Di ba? Nabalita, lahat ng international media binabalita na ang dami ng mga barko ng China dito, ganito ganyan. Tapos wala pala silang nagawa. Di ba? Bigla silang nagsipulasan noong sinubukan na naman nating pasukin ang WPS. Oh, anong tawag doon? 'Di ba? Parang katangahan lang. Katangahan ng bansang China. Tuloy. Head of the maritime drills. BRP Ramon Alcaraz and BRP Davao del Sur left Puerto Princesa, Palawan on Thursday morning, followed by French frigate Vendemiaire and landing ship dock United States ship Harper's Ferry. Alam niyo mga kapatid, merong mga nagsasabi na kung totoong matapang daw ang Pilipinas, bakit hindi harapin ang bansang China? Well, matapang tayo. The same time, may isip tayo. May sentido komon tayo. Diba? Bakit ka papasok sa isang gera kung wala ka namang kakayanan talaga? No? Literally, walang kakayanan yung military forces mo. O ngayon, ang option na meron tayo, kung sakaling patuloy itong agresyon ng bansang China sa atin, is lumapit sa ating mga kaalyadong bansa. Pinaka-wise na idea yan. Diba? Hindi naman tayo bulag eh. Nakikita naman natin na kung tayo-tayo lang, wala tayong laban dyan sa kanila. And isa pa, itong bansang Amerika, hindi naman nandito yan para tulungan tayo sa gera eh. Well, tutulong talaga yan, no? Babak-apan tayo niyan, no? Re-respondihan tayo niyan kung sakali mang may magtangka na gerahin tayo. Pero itong pagparito ng bansang Amerika, mga kapatid, hindi yan para dyan sa gera na talaga. Hindi naman talaga para sa gera yan. Ang purpose yan dito is strengthen, no? Mas pagtibayin yung alyansa natin sa kanila. Yun ang purpose niyan. Through military drills, di ba? Mga ganun bagay. Sabihin lang natin na itong bansang Amerika nagde-deploy dito ng nagde-deploy dito ng mga advanced missile system nila. Kasi nga ayaw nilang malagay sila sa dihado na sitwasyon. Kung sakali mang merong agresyon na ipakita itong bansang China sa kalagitnaan ng ating mga military drills. Yun lang naman ang purpose niyan. Wala namang iba, mga kababayan. No? Naninigurado lang sila. Pero yung sabihin mong nilapag dito yan para makipaggera, hindi naman ganun eh.
Oh. Kahit sino naman sa atin mga kapatid, 'di ba? Nagiging sigurista tayo pagdating na sa mga bagay na alam nating may posibilidad, no, na masaktan tayo, 'di ba? Normal na 'yan. Oh, ganun lang din ginawa ng bansang Amerika, no? Sinecure lang nila yung kanilang presensya dito. Na just in case man may gawin itong China, just in case lang naman. May gawin kayong hindi maganda sa kalagitnaan ng military drills namin dyan kasama ang bansang Pilipinas, makakatikim ka nitong advanced missile system namin. Itong offensive missile system namin. Matitikman mo talaga kung gaano kalakas to China. Diba? Ganun lang yun. Tuloy. On Friday, the fleet continued on conducting division tactics, focusing on refining strategies and maneuvers to enhance effective force deployment and coordination. Salgado says the trilateral fleet will perform maritime search and rescue, as well as assemble for communication and photo exercises in the next few days. Naval exercises in the western section of the exclusive economic zone, which are part of the Balikatan drills, will last until April 29. Diba? Isa sa purpose ng Balikatan exercise mga kababayan is para hasain ang ating mga kasundaluhan sa mga makabagong estilo ng pakikidigma. Normal yan mga kapatid kasi military yan eh. Di ba? At malaking advantage yan sa ating mga sandatahang lakas, no? Na updated sila sa modernong estilo ng pakikidigma para just in case man na mayroong magtangka na abusuhin tayo, girahin tayo, di ba? Advance tayo. Aanhin mo yung tapang mo kung kulang ka naman sa kaalaman. Parang ganun yun eh. Anong silbi ng tapang mo kung kulang-kulang ka naman sa kaalaman? Kaya meron tayong mga joint exercise na sinasagawa tulad nitong Balikatan exercise, no? Para i-share, no? Ma-share sa atin kasi tayo wala naman tayong i-share diyan sa bansang Amerika eh. Di ba? Sila naman talaga ang mas may maraming pwedeng i-share sa atin na mga bagong mga strategy, no? Bagong kaalaman pagdating sa pag-engage sa giyera, 'di ba? Yan yung purpose niyan eh. At malaking advantage 'yan para sa atin. Kaya meron 'yan. Kaya itong bansang China sana mga babayan, ano, imbis na idaan nila diyan sa brasuhan, idaan na lang nila sa maayos na usapan. At kung ano yung napag-usapan, yun na yun. No, hindi yung makikipag-usap nga sila pero terms nila yung gusto nilang masunod, pangit din yun. 'Di ba? Dapat maging neutral sila at pag-isipan nila ng mabuti lahat ng mga bagay. Huwag padalos-dalos. 'Di ba? Yun lang naman yung gusto natin eh. Ayaw naman natin ng giyera mga kapatid. Pero kung sakali mang hamunin nila tayo ng giyera, hindi rin aatras ang bansang Pilipinas sa kanila. 'Di ba? Hindi sila aatrasan 'yan. Anyway guys, hanggang dito na lang itong vlog na to. Kung nagustuhan po ating content kayo, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video. Hanggang dito na lang. Adios.